Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Sponsor namin. Wow! Thank you po. Ma'am Parvina. Number 1 sponsor namin yan sa mga charities. At Yes. saka tumulong din siya sa EDSA Friday Group. Yan, si Ma'am Mm. Parvina. Merry Christmas, Madam. Ayan, binuking na kita. Uy, Binuking na uso kita. ang booking. Uso bookingan Uso ang ngayon. bookingan ngayon. Kaya bubuking ko lahat ng mga, ayan, si Kate Wazon, matagal na yan. Ayan, Oo. booking natin yung mga palangga natin. Sige, Anyway, i-booking natin. I-booking natin saan sila nakatira para marami mamaskot. Charot! I Ay, know. nako. Ay, naku, I miss you. I miss you too. Alam ko napaka-busy mo, sis. And for sure, it's Christmas and you know, Filipino traits, pag Pasko, family first, di ba? I know. So ako nagluto Yeah. talaga ako ng bonggang-bongga. Napagod ako yung 24 dito, this 25 dyan. So taga ko yung kusinera sa pamilya. Tapos, alam mo naman, taga-taguyod ng mga karaoke, moments. Oo. Nag-KTV ka ba? Yes. Ako nga, natatawa nga ako. Kasi, di ba, ganun tayo eh. Tayo nagluto, tayo pa yung performer. Correct. Tayo nagluto, tayo Ayun. performer, tapos tayo pa Oo. producer, tayo Exactly. tayo ng donor. Oo, lahat na. yan. Pero, Di ba? we're happy. Oo. So Yes. anyway, sis, for sure, nabalitaan mo na mga away-away, di ba? Mm, Lalo na syempre. nasa loob ng Malacanang. Talagang grabe. Yes. Alam mo, nung nag-text ka sa akin, kanina ba yon? Tungkol kay Lagda. Yes. So alam mo rin ba na sinisante na siya? Hindi siya, hindi siya official na sinisante. Pero sinisante na siya according to my puting ahas dahil nga sa issue niya sa BARM na panghimasok niya doon. At syempre, again, yung issue nila sa kamkaman ng pera ng bayan. Well, nabalita ako yung sis. Nabalita ako, may Okay. nagsabi sa akin noon, like, I think 2 weeks or 3 weeks after yung nangyari sa BARM, may nagsabi, tumawag sa akin. Tapos sabi nga raw, ang sabi ng puting bubuyog, daw? si Senator Ano Ivy daw daw? lumipad doon para makipag-usap. Siya, Yun lang. yes, Siya raw yung siya ang nakipag-usap. siya, tama siya, nakipag-usap siya doon. So, Yeah. ibig sabihin, inatasan talaga siya ng kanyang kapatid na bangag. So, it's not true na wala siyang access sa kanyang kapatid. Kasi remember, may dramatization 101 si Mangga nga, Amy Marcos, na nanawagan siya sa kanyang kapatid na sana dinggin siya, nagpa-interview sa media, na yung regarding nga sa national budget, na dapat daw i-double check ng kapatid niyo o aralin. Kaya nga, di ba, galit na galit din ako noon, bakit ka mananawagan? Kapatid mo yun eh. Tapos behind the scene, inaatasan ka pala ng kapatid mo to fix whatever na pwede niyong ayusin sa BARM. Dahil sukang-suka na yung mga taga-BARM kay Lagdameo dahil sa pakikialam niya at sa, sa issue ng corruption or interest niya, vested interest niya, di ba, sister? True. And ako, syempre ate rin naman siya ni BBM, di ba? Oo So, naman. if, di ba, may maganda silang relasyon para pakinggan siyang tumakbong presidente, nilakad niya pa kay VP Sara si BBM para maging tandem sila as VP and President. Dapat, kung kaya niyang gawin yon before, kaya niya din gawin ngayon. Di ba? Kasi imposible na, ako naniniwala naman ako may hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid. Pero, after all,
dapat siya yung maging most responsible among everything kasi she was the one who initiate the partnership or like the tandem or unity team na whatever tinatawag nila. And ako, another thing also, para matapos na rin tong mga issue sa bangag-bangag, dapat siya din nagko-call na ang tawag niya, yung bunsong kapatid sa Ilocano, I forgot. May Ading. text eh. Ading, Ading. magpa-hair follicle test na tayo buong pamilya natin. Para matigil Sama na na to. kayo. Di ba? Ako, kung ganon gagawin ko. Tigilan na, wag nilang pagtatawanan or anything. Kasi, the more na iniiwasan nila, the more na halata. 'Di ba? Kaya True. nagkakagulo yung mga tao. So, to put an end on this, dapat, ano sila, okay, this is what we're going to do. Pero ayoko dito sis gawin nila yung hair follicle. Punta sa Singapore. Oo, 'Di ba? kasi kung Yeah. nababayaran ng mga doctors, di Yes. ba? Kaya nga nilang Oo. tutukan yun or bayaran and everything. You're right. So, kasi sa Singapore, bawal na bawal yan eh. So, let's all go to Singapore. Yun. Yes, Doon tayo kasi follicle test. alam ko sa Singapore, maraming mga nahaharang dyan na mga big Gurgur time din, sis. Gurgur ang mga drug dealers and gurgur. everything. Oo. Oo. Dapat pala si Bangag, no? Pag tungtong pa lang sa Singapore, gurgur na. the moment, kasi the moment i-drug test siya sa Singapore, baka mamaya meron siyang diplomatic immunity na hindi naman pwede i-check ngayon kanilang mga bagay. But for sure, marami yan mga pulburong baon-baon. But ganun pa man, sister, yeah. Since it's Christmas, gusto ko magpaka-light-light. Tika muna, bago tayo mag-light-light, may nag-text sa akin na namataan ang plate number 1 sa Baguio City, malapit sa The Mansion. Okay. Ano daw, according to my source, si Bangag at ang kanyang Buena di Pulboron na pamilya. Possible. So, sabi naman, wala naman problema kung pumunta sila sa Baguio, no? Karapatan naman yan. Kaso lang, itinatago na naman sa taong bayan, baka may session doon. Yes, according to my source. Baka may pulboronic activity na naman. Oo. Well, malamig. Pag malamig, sarap uminom ng wine. 'Di ba? Para hindi maduling sa kalasingan. Kailangan, 'di ba? Masarap tumira, 'di ba? Exactly. Party. Yeah. Oo, Kaya nga, ayaw tumaba. Pero sis, alam mo, may talagang nagbubunga na yung laban natin at ng Totoo ating naman. mga palangga. Kasi tignan mo, Yes. January, confirmed, the INC at iba pang mga groups, Yes. mag-voice out sila. Pero initially, ang support niyan, ang support ng INC para maipanawagan na itigil na yung pag-personal attack kay Inday Sara through that walang kwentang impeachment at tumutok na sila sa tunay na issue ng lipunan, which is nga yung smuggling, kidnapping, high crimes, pagnanakaw. You know that already. So, yun yung panawagan na yan. At nakakatuwa dahil, sister, nang nagkakilala tayo July tayo nagkakilala nang pumutok na itong Pulboron video na to So, yun nga, since 2022, ang dami talaga natin mga kababayan na nagsisiwalat, not only me, mga whistleblowers, puting ahas, dito sa bangag na government na ito. Yeah. And sabi ko nga sis, paulit-ulit, yung mga na-expose ko, na mga expose ng iba pa, ito ay hindi lang gawa-gawa. Kasi nagbunga na ngayon. Even the INC, nakikita nila at ibang mga religious group. At yung mga kababayan natin, OFW, lalo na yan, na talagang something wrong with the bangags, right? Yeah, may nag-message si Jessica Layos TV. Sana ano raw ang email ko. Ay nako, baka love letter yan. Oo, bibigay ko sa'yo, walang Jessica problema. Oo. Jessica Layos TV, Ma'am Cathy Binag, anong email mo? Ang aking email is luckycathybinag@gmail.com, Jessica. Oh my God, ang dali-dali naman tandaan. Di ba? Cathy Binag, parang lucky number, no? Oo, Hindi correct. Public email ko naman yan. So, okay lang. Okay. Hindi ka naman mananalo yan, loan better, Loan bettors. Sa PCSO. Sis, alam mo, panalunin sana naman tayo nang may pakinabang naman. Tapos i-donate natin sa taong bayan. Kasi hindi tayo tumataya ng loto. Yun ang problema. Sis, actually, meron tayong options. Ako, meron akong choice nung nasa kanila pa ako. Pwede ako manalo, hindi lang 1 milyon. Baka bilyon kung pumayag ako sa kanilang mga pagnanakaw. Hindi ko na kailangan manalo. Kaya pwede ako maging bagman ni Lisa Tanas. But we chose not to be part of the
kawatans, right? Di Mm-mm. bale, panalo naman ang ating alindog sa puso ng bayan. O, di ba? True. And again, I'm going back there yung sa INC na rally sa Oo. January 30 na matutuloy na. Kasi apparently kasi at first may nag-post noon, 'di ba? In advance yung post before i-announce ng INC, which is today, alam ko sa kanilang pagsamba, in-announce na nila 'yon. Kasi ang Mhm. ayaw lang natin kasi na Pangunahan. mapangunahan, or either like we don't have the right to do it also, Correct. right? Especially, Even that's though true. meron tayong alam, hindi natin dapat pinapangunahan kung ano man yung mga organization na sa kanilang mga dapat gawin. Second to that, meron kasing nag-post na ang sabi niya, rally for injustice, ginastify na yon. Actually, nag-comment pa siya sa section nung sabi ko, hindi po about injustice, it's a peace and peace rally, prayer and peace rally, which is totoo naman. Kasi ang panawagan naman talaga ng INC is talagang tigilan nyo na yan. Dapat tayo nagkakaisa tayo, tigilan nyo ng tirahin si Sara, VP Sara. Dapat ang inaatupag ng Quadcom or ng Kongreso ay magpatupad ng batas at hindi mangbuli. 'Di ba? Kasi yun naman talaga yung pinangako nilang tungkulin sa Yun bayan. yung mandate nila, oo. Exactly. So yun lang, Corrected sabi ko nga, by. wala namang problema, matutuloy yung 13, pero wag nyo lang babahiran ng, alam mo yun, dadagdagan nyo ng wording na hindi naman yun talaga yung sinasabi ng INC, 'di ba? Wag na tayong gumatong, 'di ba, na kung ano man, hayaan natin sila pagdating ng 13, if you want to support, let's support them, let's pray with them, 'di ba? Tapos from there, let's see what will happen, 'di ba? Ganun lang naman yun. Magpasalamat na lang tayo na may mga nananawagan na ganyan, na isang That's malaking true. grupo, 'di ba? Oo, at Ayun. saka dapat talaga sumuporta na kasi yung nakausap ko Mm. ngang puting ahas na talagang may magaganap. Mm. Hindi naman ito'y hiwalay dito sa INC na may magaganap talaga na pagtitipon. Sabi ko nga Yeah. pagtitipon at nananawagan sila na Mm. pag may mga pagtitipon na ganito, may Yeah. peaceful rally, movement, or whatsoever, di ba? Dapat Mm. yung mga Pilipino ay makialam kasi hindi na nga ito usapin ng just only to what do you call it, to stop the Quadcom, the Bangag administration Mhm. para hindi i-impeach si Sara. Ito rin ay Mm. panawagan nila dahil nakikita nila yun talagang paglulustay, pagnanakaw, high crime, smuggling, kidnapping, na ang involved ay walang iba kundi yung kanilang presidente. 'Di ba? Yung presidente nyo diyan. Mhm. So, Yeah. yun yung panawagan. Kaya nga tama ka doon. So, wag natin rephrase, dagdagan yung panawagan ng INC, but Mm. your group, let's say iba-ibang grupo, pwede naman kayo Mhm. magsigaw ng panawagan Yeah. ninyo. Tama na, Mm. kung ano man yun, whatever, di ba? Kaya Yes, sa actually, yeah. Go ahead, sis. whether EDSA, whether Luneta, whether Yes. Medjola, wherever, you can just go. Mm. Kasi wala namang monopoly yung yung Mm. pagsuporta o pagiging bayani o pagiging matapang. Wala yan. Agree. Lahat tayo kasali dyan. Mm. Lahat Tama ng naman. nagsasalita. At saka yun nga sana ako ngayong Pasko nga, sis. Merry Christmas, everybody! Happy holidays! Diba? Happy Ako, holidays, my darling! yes, ang wish ko lang, sis, yung parang, hindi na parang, yung talagang na tayo, na may mga paninindigan tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo, paniniwala, at karakter, is, wag na din nating ipilit yung mga opinion natin sa ibang tao. 'Di ba? Ang importante, True. ang iisa lang yung ating laban, wag na tayong mang-insulto, wag na tayong mangbuli, wag na nating ibaba ang integridad or karakter ng isang individual. Kung ayaw nyo sa tao, wag na. Alam mo yung parang, hindi parang ako na parang, Parang wag nyo na lang pansinin, ignore, okay? Parang if you want to, ilantad yung katotohanan, lantad, wala namang masama. Then from there, tapos na. 'Di ba? So, kasi, you don't need to prove anything to anybody if you're not doing anything wrong. And kitang-kita naman ng tao kung ano yung magiging katotohanan. And dun din sa mga bully na makukulit, na ayaw rin magpaawat. Parang listen. Kasi, wala namang mapupuntahan kung palagi tayong may bangayan. Isa lang bangayan na, kabangayan at kalaban. Yung mga isa lang ang kabangayan, kabangagan. kabayan.
natin. O papahamak sa ating bayan. My God, nakikita mo ba sis, 'di ba? Kitang-kita naman ang ating ekonomiya ay bumabagsak. Ang stocks natin bumabagsak. Ngayon, we Mhm. are overflowing with yung mga properties like development, yung rentals now ay babagsak this coming Sobrang year kasi tumataas. Mhm. sobrang babagsak sis kasi sobrang daming space available. So, Mhm. kawawa ang real estate din natin. We're having problem with that. And another thing is like, kitang-kita mo na nagbenta tayo ng ginto pero sa napunta. Tapos, Yes. ayuda tayo ng ayuda. Yung pala ang dami nating problema. Yung utang natin, yung di ba, pinag-usapan natin, yung sa PhilHealth na sinasabi, Mm. may isang nag-comment dyan na nagmamagaling na may extra funding naman ang PhilHealth. Yung nakakalungkot na sa Senate, yung mga senator na iba dyan hindi talaga pinag-aaralan yung kanilang pinipirmahan. Hindi nagre-research, may researcher naman sila. Oo nga, hindi Yeah. naman lang nila tiningnan yung utang ng PhilHealth na kulang pa yung pondong meron sila na extra. Kasi 1 point parang 1 trillion ang utang ng PhilHealth and yung pondo na I think 600 ba 400 I forgot na. So just Yung, imagine kulang yon, 'di ba? well, we all know na talagang yung national budget kontrolado talaga ni Tambaluslos, which is yun nga kaya sila nag-aaway-away. Not only PhilHealth, iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kaya sila talaga nag-aaway-away ngayon ni Lisa. Sabi ko nga kanina, I don't know kung narinig mo sa unang vlog ko, na hindi invited si Tambaluslos sa itong Party. Noche Buena. Tapos, yun nga, even yung mga pumunta daw doon, actually nag-message sa akin yung ating puting ahas na doon, ang pinamigay daw ng mga pamasko doon sa mga kamag-anak nila na ginagamit lang for political stunt na kunwari, sama-sama sila, buo pa rin yung family, is 10,000 pesos na naka-envelope. Naka-envelope ba? Pero hindi daw lahat nabigyan. So doon pa lang may favoritism na naman. Kasi, yun naikwento sa atin dahil nga naapektuhan yung, well, we're talking about trillions of budget ng Pilipinas. So kaya sila nag-aaway, si Lisa Tanas at si Tambaluslos. Tandaan natin na alam mo yan, na si Bongbong Bangag, wala naman talagang kamay na bakal yan or decision making. Yes. Wala siyang decision making kasi si Lisa lahat ang nagpapatakbo. So ang nangyari daw, away-away sila dahil nga sa Kaba ng Bayan, tapos doon sa party nila kagabi, November, Noche Buena, ay hindi lahat nabigyan na kamag-anak. Kasi si Imelda yung nagbigay ng pera. So, supposedly equal. Dahil, normal lang naman yung magbigay ng pera. Actually, kahit hindi magnakaw sila Bangag, kahit hindi sila magnakaw, even yung mga pera na ngayon sa kasalukuyan, yung mga nanakaw na nila noong nakaraan, they can afford to give 10,000 pesos each sa kanilang mga kamag-anak at maliit lang yan. Kaso lang, likas na, ang sabi sa atin ng puting ahas, likas na greedy si Marcos Jr. at si Lisa, hindi rin lahat nabigyan ng pamasko dun sa Malacanang. So I feel sorry dun sa mga kamag-anak na hindi naman ganun ka, well, siguro kasi, siguro naman kasi sis, ang spirit ng Christmas, even you have money, once na nabigyan ka ng regalo, kahit 1,000 yan, 2,000, iba yung feeling Kasi Christmas, right? So, ang nangyari daw doon, sa Noche Buena, hindi patas. Hindi lahat nabigyan kasi wala na daw, kulang na raw ng pera. 'Di ba? Hindi na bigyan ng exact, mabaga, hindi siguro na bilang or whatever. So doon mo makikita na maaari yung nabigyan ng tigta 10,000 na pamasko, mga bata lang siguro na mga kamag-anak, then yung iba, initsapwera na lang. So yun, anong punto na gusto kong itumbok dito, sister? Na even within the family, talagang merong favoritism na kung sino lang yung kasabwat ni Lisa siguro na itong pamilya 1, family A, B, C, D, F, G, ito mo, nakakasabwat ko to sa mga eksena ng smuggling, kidnapping, whatever. O ito, dapat yan bigyan ng sobre. So talagang hindi pantay-pantay. Ito'y nagsasalamin na ganun din yung pagtrato sa mga Pilipino na hindi pantay-pantay. Right? Correct. Kasi, Tama. Yun lang yung ko doon, sis. Yes, go ahead, sis. Bale, you can see that naman, very selective. Decision making very selective. Kapag hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan, they don't like it. Mabubuli, like what happened to Colonel Geraldo. Grejaldo.
Grijaldo and the other Grijaldo, general, exactly. the PIDEA Si PIDEA PIDEA Chief director. Will, Diba? Wilkins. Imagine, oo, they are the, alam mo yon, matitino yan, ang daming napatunayan sa kanilang serbisyo. Tapos, ang nag-contempt, saan ka makakakita? Dating Alex Bungkayaw Brigade. Alam ko may mga nagbagong tao, pero this kind of person, yan si Pandak Guano. Pandak. Yung meron siya Anton NPA. Bonaparte na ano, di ba? Hmm. Hindi ko nilalahat-lahat ng nagbago, okay? Pero siya, makikita mo sa character niya na talagang walang hiya. Napaka walang hiyang tao. Yun. Sana ako nga, this Christmas yung prayer ko is, hindi sana naway mabuhay ang puso ng ating mga men in uniform or mga kasundaluhan at kapulisan na ipagtanggol nila yung kapwa nila. Kasi, Sis, yung, di ba? Okay, go go ahead. sis. No, Yun. go Kasi ahead. sis, alam mo yung, etong mga military natin, tsaka itong mga kapulisan natin, pinoprotektahan yan siya eh. Di ba? True. Kasi politician sila, may mga security sila. How will you protect such people? Parang ganyang klaseng tao, yung pagkatao niyan. Na yung ultimo, yung hindi nyo napansin, yung nandun sila sa Quadcom, dyan, habang inaano nila yung mga kapulisan, iniinsulto nila. Sino yung mga nang-iinsulto, sis? NPA, ex-Alex True. Buntiao. Then, sino yung mga testigo? Addict, drug Yes. dealer. Saan ka True. nakakita? Only in the Philippines. Na, why did you, binigyan nyo ng platform, yung mga anti-government, dun sa mga taong nagpoprotekta sa atin. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Di ba parang it's so disgraceful. Nakakababa ng moral at saka integridad, saka na-demoralize talaga ang mga kasundaluhan at saka kapulisan sa pinagagagawa nila. Ngayon, right now, what's happening now, sila may kasalanan. So wag nila sisihin na, kasi binibira kami left and right. No, you're doing it. You're doing it to yourself. You're so confident. Kayo lahat dyan, sobra kayong confident to do your thing. Yung pagpamimigay nyo ng ayuda, yung akap nyo and everything, then you're pinagtatanggol nyo yung mga mali. So kayo naglagay sa kung saan kayo now. Diba, sis? Yeah. I think, I just wanna, say something about it. Siguro arrogante sila dahil, sis, nagre-reflect nga yung failed leadership ni Bangag. Kasi Yes. malakas ang loob nila kasi we all know na they are cohorts of Liza Tanas, Yes. of Lisa Marcos, and Martin Romualdez, the Tambaluslos. So kaya, parang ano yan sis para mga preso sa bilangguan. Kapag ikaw ay bata-bata ng warden, malakas ang loob mo masiga-sigaan. Malakas ang loob mo manaksa, manggurgur, o kung ano pa man, magbenta ng pulburon sa loob ng kulungan, which is nangyayari. So it's the same thing. Na kumbaga si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay warden ng kulungan. Na inaatasan nila, yung mga yan, sige, gumurgur kayo, mangbuli kayo, kami bahala sagot. Hindi naman yan kikilos yung mga ganyan sa Congress kung hindi yan protektado ng Bangag administration. Kaya ngayon panawagan natin talaga, wakasan na natin ang mga byutang Genemes. Kaya makisa kayo sa peaceful movement natin at ang panawagan ni pangalan nito ni Pangulong Duterte na kung pwede lang civil disobedience. Na wag na kayo muna magbayad, isuspend mo muna. Taxes. O taxes, Yeah. not only that, kung pwede natin isuspend ang dapat like yung mga jeepney drivers, lahat, mga nasa opisina, 1 day, 2 days yan. Ligwak na yan si Bangag. Ibig sabihin, yun yung kilos protesta ng pangkalahatang taong bayan na kung di ka mag-i-suspend mo muna for a while, yung taxes, transportation, like yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kasi nga sukasukan na kayo, dalang namumuno sa inyo, addict ka, no? At saka magnanakaw. Ako talaga sis yung ginawa nila sa PhilHealth. Ako talaga, ayokong kung ako tatanungin mo, ayokong magbayad ng mga Pilipino sa PhilHealth. Kasi, una, mahihirapan sila. Kasi, what's the point of you giving and mandatory yan sis? Mandatory dinididak yan sa kanila. Dapat mag-file tayo ng petition as a Filipino people, tayo lahat, na we don't want you to do it. Kasi you're ninanakaw nyo yung pera. Kinukuha niyo yung pera na dapat sa mahihirap. Paano na ngayon sis na sila itself, in-announce sila na walang budget, hindi sila nagbigay ng budget sa PhilHealth na alam din ng mga local or government hospitals and even like private hospital, ang hirap maningil sa PhilHealth.
So, paano na ngayon yung mahihirap kapag kinailangan nila ng tulong na ginagamit nila ang PhilHealth? Di lalo silang mahihirapan. So, eto nga dito pumapasok yung sistema ng utak ng isang mayaman na walang pakialam at hindi nakaranas ng paghihirap. They will That's never understand the feeling of not having because they never experienced na mawalan. Hindi sila naghirap, hindi sila nagutom, hindi sila nagbeg, hindi sila nakiusap, hindi sila umiiyak, hindi sila hindi nakakatulog na wala silang pera. Hindi sila naggutom. True. Yun Kasi yun. nga, well, in the first place, unconstitutional yung regarding sa pag-zero budget sa PhilHealth, ano? At tama ka talaga dahil, once sa bangag, always sa bangag. Once sa kawatan, always sa kawatan. Tama ka, hindi Yes. na-experience ni bangag yung mawalan ng pera. Even though, may nakarating sa atin nung time na nasa Boston sila, nasa US sila, University in Boston, na kasama yung ex mo. I don't know kung sino yung nag-chika bumbum sa akin. Nagnakaw nangupit si Bangag sa ex mo. But, dahil walang pang pulburon. But anyway, tama ka talaga. Going back dun sa real issue na wala silang pakialam sa taong bayan. Kasi Yes, hindi nila yes. naramdaman kung paano maging wala. At yun nga, issue dyan sa PhilHealth na yan. Kaya nga dapat talaga magsalita na yung taong bayan dahil hindi lang ito Pulahan, Dilawan, or DDS ang affected. Bawat Pilipino. And then sis, meron din akong balita na dyan sa Congress, maraming gagamitin collateral damage. Collateral damage meaning is like, sila yung ipapahamak para i-save yung mga ibang tao. Okay? So ako, ang call ko dyan sa Congress, be wise. Kung si VP Sara Duterte nga is tumulong sa kanila para manalo si Yes. BBM na maging presidente. At kaya rin naging Speaker of